Same pero iba. Welcome back. Welcome. Oras po natin, 2:36 in the afternoon at kapiling mo pa rin. Siyempre, walang iba kundi ako yon na nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi si Gandang Cara. Hello everybody. We are live once again on Facebook at sana nakatutok na rin po kayo para masaya tayong lahat at malay mo, mabati pa kita, diba? Pero ito muna, speaking of pabate, binabati ko muna ang Carjack Team Puyaters 18 Global, KJ's Mommies, Team Friday, Team Hope, Team Sabaw, Team Amiga, Team Beshi, Team Baby Love, Luz Minda Squad. Ayan. Mula kay, hulaan niyo ko kanino, Melody Dairit. Ayan. Melody talaga, oh. So anyways, ayan, hello din sa lahat ng mga kakapasok lang at kakagising lang. Kumusta kayong lahat? Uy, alam niyo, ang sarap naman talaga mag-siesta time. Di ba kapag nabusog ka ng bongga? Tapos yung feeling na gusto mo tahimik lahat, you have a good music, you have a good aircon, ganyan. Iidlip ka talaga eh. Ang sarap naman talaga diba? Magnapa. Ang sarap sa pakiramdam yung nagigising ka na, ay salamat. Nakaano na ako ng energy. Nakakuha na ako ng sapat na energy, ganyan. Kaya sige, i-rest nyo lang yan yung katawan nyo at saka yung isip nyo. Diba? Hindi matatawaran yung ganyan mga pagkakataon. Kapag na-feel mo na gusto mo magpahinga at gusto mong i-relax ang utak mo, ang katawan mo, go na. Okay? O ayan na nga. Anyways, kumusta naman po ang lahat? Eto, pag-usapan na natin yung pag-usapan natin ang story ni Chloe. Yan, na nakipag-break sa kanyang ex dahil natuklasan niya, nakausap sa messenger at hindi pala closure yung pinag-uusapan, kundi bagong opening. Diba? Opening pala ng relasyon nila. May bago. Ano? May bago si Chloe. May bag. Hindi yung ex. Yung ex niya. Yung ex ni Chloe. Di bang gulo? Oo nga. Hi mga pangga. Hi Tita Cora. Welcome. It's me. The one and the only. Pops Me Royalty. Oo. So yun. So siya na mismo yung umalis sa sitwasyon. Hindi na siya nag-beg for love. Hindi ko alam kung matigas lang ang ulo talaga ng mga nagpapadala ng kasaysayan nila. Bakit? Pero di ba palagi nating sinasabi na kailangan mong i-value ang iyong sarili, lalo na ang mental health mo. Oo. Lalo na pag nasa relasyon ka na kagaya niyan. Pero ito si Chloe talagang sumuko siya. Sumuko na siya. Oo, nung nalaman niya iba ang mahal, hindi niya napinilit kahit mahal niya pa rin. Ngayon, anong pinoproblema niya? Wala, kiniwento lang niya, di ba? Nagkwento lang siya. Di ba? At least ito, hindi ito something na humihingi ng payo. Oo. Nag-share siya ng kanyang problema, ng kanyang napagdaanan upang upang kapulutan natin ng aral, lalo na sa mga nagiging syunga-syunga sa pag-ibig. At nagkaroon siya ng realization kasi sabi niya, you don't need to beg for the person just to stay. Diba? Kasi kung mahal ka naman talaga niyan, hindi mo na kailangan mag-beg. Totally ba nakapag-move on na itong si Chloe? Parang hindi pa masyado, pero sabi niya, na-realize ko po na acceptance is the key. So tanggap niya na hindi talaga siya ang mahal. Masakit nga lang. Sabi niya, masakit but magiging tuloy-tuloy lang yung kanyang pag-move on. So umpisa lang yun masakit. Pag nagtagal na, okay na. Alam mo, masakit yun. Pero mas masakit kung magsistay ka sa taong iba ang mahal. Diba? Everyday torture yun eh. Diba? Yung magkatabi nga kayo sa kama, nagkikis-kis kayo, pero habang nagkikis kayo, iba nasa utak, diba? Correct. Kaya wala kang magagawa, diba? Kahit pilit mo ng sarili mo, pag hindi ka mahal, di ka mahal eh. No? Hindi mo pwedeng puwersahin yung sarili mo na gustuhin ka nung tao, lalo na kung hindi ikaw yung nilalaman ng puso niya. Oo, tama. Kaya nga sabi ko sa post ko kanina, wag mong ilaban yung mga taong ayaw nang sumama sa'yo sa laban. Tandaan mo, hindi ka sex bomb para lumaban ng lumaban. Kaya may i-connect nyo na naman sa akin yan Huwag nyo i-connect sa story yan. Correct. Yun nga, kaya ang hirap kapag syempre gusto mo dalawa kayong lumalaban para sa isa't isa, dalawang kayo nagmamahalan, kaso
50-50 yung Alam sa mo, ang kabila taas siya. ng tingin ko at saka ng respeto ko sa mga taong kaya nilang Magstay. kaya nilang mag-move on. Akala ko kayo nila magtiis eh. Kasi ang daming mga taong nakakulong sa relasyon na hindi sila makamove on, hindi dahil mahal nila yung tao. Di ba sinabi ko ito kahapon? Oo. Minsan kaya sila nag-i-stay hindi dahil mahal na mahal pa nila yung tao, kundi dahil kailangan nila yung tao. Oo, totoo yan. Di ba? Na wag na lang. Kailangan na lang nila yung tao, kaya ang foundation nila is hindi na love. Tsaka hindi na malalim yung foundation na yun. Oo. Dapat love pa rin yung foundation, di ba? Yun. Kaya sa mga nasa isang sitwasyon ngayon, mga nasa relasyon kayo na nararamdaman nyo naman na hindi kayo mahal, iba yung mahal ng partner nyo, nahuhuli nyo pa. Di ba lalo na pag nahuli mo, yun na yung pinaka-wake up call mo eh. Correct. Pero andyan pa din kayo, maawa na lang kayo sa sarili ninyo. Oo, lalo na sa mga kababaihan. Siguro kasi mga kababaihan, umaasa pa sila, hindi babalik yung pagmamahal na yan. Diba? Paano kung hindi? Kung hindi na magbago? Oo. Eh di wala Diba? na. Dump him. Correct. Get rid of that person. Ikaw ba, have you experienced that? Yung you begged for love? Or you begged para magstay siya? Na huwag kang aalis, hindi pa, gano'n. In the past, ha? In the past. In the past, hindi naman. Sa ganda kong to, magmamakaawa. Oh. Hindi, nasubukan ko naman. Diyos Ano ko ba? naman. Oo, nagmakaawa naman ako na you stay, ganyan-ganyan. Nagstay. Nagstay naman 1 linggo. Tapos umalis din. Hindi. The more na nagstay siya, lalo niya ako niloko ng niloko. Ayun nga. Kasi wala na yung pagmamahal dun eh. Kaya talagang maluloko at maluloko ka, di ba? Kaya yun, lalo ako nagalit sa kanya. Oo. And awa ng Diyos, nawala na din naman siya sa landas ko. Diba? At ano least, yung mga na-realize mo? Na-realize ko na kapag nagsasayang tayo ng oras sa maling tao, para tayong nagtatapon ng mga oras, minuto, buwan para sa maling tao at sinasayang natin yung sana ay panahon na nahanap natin yung tamang tao para sa atin. Sayang yung time. Yes. Kaya wag tumatakbo ang oras. Correct. Huwag tayo mag-aksaya ng oras. Kapag hindi na nga worth it, huwag na nating ipilit pa. Pag ayaw na sa atin, huwag na nating habulin pa. So worth it pa. Ayan na naman sa akin, pupunta na naman yung topic. Para sa sender to. Grabe kayo. Uy nga pala, isingit ko lang baka makalimutan ko. Pabati muna pala kay Ate Elaine Soliano at kay Auntie Dadang at kay Kuya Romel Soliano and Don Badon. Hello po. Nasa biyahe sila ngayon. Ang pagbati ay mula kay Almira Sheil Ayun. Soliano. Ayan. So anyways, gumaling na si Pudra ni Almira. Yes, getting better na. Kaya, ayan, get well pa po. Oo. Ayan Yun sa lang. ating mga pangga, mas i-prioritize ninyo yung mga bagay na alam nyong magiging masaya kayo. Oo. Enough na ng pagiging people pleaser nyo, Diyos ko. Kapag wala nang 2024 patutunguhan, na. di ba? Oo. Kung kapag wala nang pupuntahan at alam mong dehado ka na, teka lang, may iba nang kausap, may iba nang mahal, ipipilit ko pa ba? Diba? Pero ikaw na-experience mo din, diba? And hindi na siya mauulit ngayon kasi you learned your lesson well. Ako kapag enough is enough. Taray. Oo, wala na. Tsaka hindi ko na, tapos na ako dun sa part na ilalagay ko yung kaligayahan ko sa ibang tao. Tapos pag alis nila parang ubos na ubos ako. Huy, nek. Hindi na napaka-iksi ng buhay. Totoo yan. Hindi masarap sa pakiramdam yung nagbibig. Ay, parang pag binabalik ka na parang, ba't ko ginawa yun? Ano ba? Tsaka, Lugi ka. Diba? Oo. Ikaw ba? Ay, na-experience ko yun before. Di ko naman ikakaila. Na-experience ko yun before. Yun talagang hindi mo matanggap na mawawala siya. Feeling ko it's pride eh. Sa akin, hindi ko siya matatawag na love. Kasi dapat iba kung love, papalayain mo siya kapag ayaw na. Eh ako, ayaw kong bitawan kasi it's my pride. No! Kailangan ako mang-iiwan. Ganun feeling. Oo. Ganun ako before. Hindi nakaka-Disney princess yung iniiwan ka, Bi. Oo. Kaya nung nagstay, ganun ba? Ikaw naman ngayon. Ikaw, gumanti ka naman. Pero, huwag niyo pong gagayahin. Siyempre, ako lang naman yun before. Yun yung mga era ko na hindi pa tayo mature. Feeling ko nga, alam mo, kaya malaki talaga nagagawa ng pride. Pag umiral yung pride sa'yo, di ba? Mali yung mga decision mo eh. Well, in fact, nung time na yun, sana hindi na ako nag-ubos ng time. Sana iniwan ko na lang agad. Kung ayaw sa'yo, di wag. Pero hindi, dahil pinairal mo yung pride mo, hindi, iiwan mo ako. Hindi pwede. Mabaliw ka muna at saka kita iwan. Bye. Ganon.
So nagbait-baitan ka muna. Oo. Tapos nung parang nai-inlove ka na ulit sa akin. Oh, bye. Bye. Mas masakit nga mo naman yun. Pero alam niyo, immaturity yun. Ay, inaamin ko naman, pag mature ka, hindi mo gagawin yun. Pangit nga naman pag mapaghiganti ka, di ba? Oo, kasi parang hindi mo lang matanggap, ego mo yun eh. And sometimes na nangyayari yun sa mga tao, yung ego nila. Kaya hindi pwede ito, natapakan yung ego ko, ganyan. Ganon. Ako kapag nakakaamoy ako ng ganon, may mga umaali-aligid, sinachat ko. Ha? Oo, mga yung mga nagchat-chat sa sa partner ko, sinachat ko. We, bakit yung nagchat di mo chinat? Hindi kasi, wala na kasi siya. Hoy! Hindi natin babanggitin. Gusto mo ba i-chat ko? Hindi, ikaw kasi nagkwento. Ay, gusto mo ba sabihin ko, bakit mo chinachat yung jowa ko? Hindi, ba't di mo tinanong? Hindi ko na tinanong kasi baka mamaya. Hindi ka confrontational. Hindi. Ayoko lang kasi magsinungaling pa siya. Magsinungaling pa siya. Ayaw mo siyang mahuli? Oo. Ako hindi, torturein ko eh. Talaga? Oo. Ganun ang gagawin ko. Magpapanggap pa akong ibang number, i-chat ko siya. Magpapanggap ako, gusto mo pala yung feeling na nakikipag-chat ha? O di ibibigay ko sa'yo. Pero ang ending, hindi pala ako. Diba? Hindi pala siya, kundi ako. Yun. Diba? Itatrap ko. Ewan ko. Kasi para matauhan, ganun, di ba? Pero hindi nangyari sa akin yan ha. Baka sabi nangyari sa akin yan. Sa akin kasi nangyari. Kung ako lang yung malalagay, oo. Ikaw kasi mabait ka pa, hindi ka pa nag-reply. Pero kung ako yun, magre-reply ako. Hindi, tsaka kasi, safe din naman ako kasi, di ba? Mukha akong Disney princess, makikipag-away ako sa Or screenshot mo. Oo. Inayaan ko na lang din. Sa bagay. Di rin naman siya papatulan ng partner ko. Ganun siguro talaga kapag secured ka at may tiwala ka na, kahit naman may mag-chat dyan, okay lang naman. Ikaw kailan ka ba huli nagselos? Wala. May kinonfront ka na ba? Wala. Kasi wala naman akong dahilan para magselos. Sabag. Wala ko. Oo nga naman, te. Wala ka nga naman jowa, di ba? Hindi. Jowa ka ba? Naman. Tsaka parang kasi. Hindi ka magpapalay detector test. Masasampal kita eh. Char! Hoy. Hindi nga. Nasamid ako. Pero yun, hindi nga, kailan ka huli nagselos? Kaibigan sa Ay, hindi ako nagsiselos. Mamatay. Hypocrite ng babae doon. Hindi ko alam yung word na yun. Pero kailan ka huling umiyak para sa pag-ibig? Ay, hindi rin ako umiyak. Hirap. Gumangawa lang. Charot. Charot lang. Pero yun na nga, kapag nagsiselos ka, okay pa yun eh. Kasi jealousy is just a manifestation that you don't want to lose the person. Ay, taray. But, iba na kasi kapag nagje-jealous ka na tapos may halong kapraningan na yung hindi na safe yung pakiramdam mo. Yung hindi mo na siya mapakawalan na mag-inom kasamang friends niya kasi baka mamaya kasama niyo yung girl lalo, di ba? Hindi natin gusto yon, yung feel natin na unsafe tayo sa partner natin. Dapat laging secured and tayo, yung kampante. Na kahit anong mangyari, mag-away man kayo, di man kayo magkasundo, hindi mo man buksan yung phone niya, alam mo, sa sarili mo na, hindi secured ako, may tiwala ako. Di ba? Kaya alam mo, maswerte pa rin talaga tayo. Tingnan mo si Catherine Bernardo, ang ganda niya, di ba? Pero nachichismis sa 10 beses siya niloko ni Daniel Padilla. Grabe naman yung 10. 10 beses? Ang sakit, no? Ikaw ba kaya mo nun 10 beses kang lokohin? Hindi, hanggang once lang ako. Hanggang once lang ako, pero gaganti muna ako. Charot lang. Hindi, before yun. Pero ngayon kung mangyayari man sa akin yun, halimbawa lolokohin ka, mag-e-exit din ako. Ay, hindi natin masasabi. May iba't ibang level. Minsan akala natin, iiwanan ko kaagad. Pero sana wag dumating sa gano'n na yung i-give up mo yung sarili mo para lang, alam mo yun, magpasakop sa kanya dahil hindi mo kaya. Kasi in the first place nga naman, ang pagmamahal dapat may respeto. So ibig sabihin, pag may respeto, hindi ka lolokohin. Sana makakilala ni Catherine Bernardo itong si Chloe para nang sa ganun, mag-share si Chloe ng thoughts. Mag-cheer sila. Oo, mag-inuman silang dalawa, iiyak nila. Pero kanya-kanya din kasi sigurong estado ng relasyon. May mga taong may reason kung ba't di sila makaalis. Yung maraming mga nakasalimuot na, alam mo yun, basta may mga dahilan kung bakit di sila agad-agad nakaka-exit. Basta ang alam ko ngayon, mas swerte pa rin tayo at hindi tayo kagaya nung nangyari kay Catherine. Yun. Diba? Di tayo
makikishare ng Chevrolet Corvette. Ay, taray. So, yun na nga. Well, kaya girls out there or guys out there na rin, hindi lang sa mga girls, kapag nafe-feel nyo na nadehado kayo, wag na, tumigil na kayo. Pag alam nyo na may nararamdaman ng iba, ang jowa nyo para sa ibang tao or sa ex-man niya yan, hindi niya mararamdaman yan kung contented yan sa inyo. Wag na lang. Kayo na mismo ang sumuko. Diba? Suko na sa laban. Ay nako, excited na ako sa mga kwento next week. Correct. Dito sa Sincerely Cara kasi mukhang hindi na tungkol sa mga relasyon. Tungkol diba? na saan? Diba, Nicole? Mukhang hindi na tungkol sa mga relasyon. Si Nicole kasi sinasadya yung mga Oo nga. na pinapasa. Parang puro tungkol sa cheating, di ba? Sana umupo ka na lang dito at yung sinabi na natin sa ex mo na wag charis. Oy, grabe. Grabe, may na yan si Nicole. May mga fans club na yan. Oo nga, ang ganda-ganda daw niya. Sarap itumba. Charis. Siya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Uy, pag-greet daw muna ang Carjack Nation, sabi ni Ate Irene. Hello po sa inyo dyan. May pabati ba kayo? Nabati ko na kanina. May pahabol po ba kayong pabate? Kung wala na po, babatiin na lang muna natin yung mga nasa live dito sa ating Facebook. Ayan, hello po sa inyo lahat. Ayan, kay Ate Nelia, Rovicel, Blessy, Rhea, Eileen, Telmo, kumusta po kayong lahat? Maraming salamat. Si Ate Cheryl nanonood ngayon, si Ate Cheryl Gross. Ayan. Si Ate Teresa nanonood. Ate Teresa, hello. Thank you so much. Sino pa? May babatiin ka pa ba dyan? Si Tita Alice. Hello po. Ayan. Kay Ate Arlene from Vancouver, hello din po. Oo. Ayan. At syempre yung ating mga pangga na na i-congratulate natin at nag-congratulate sa atin na naka 1 million na tayo sa Facebook. Yes, thank you so much. Diba? 1 million na po tayo. Thank you sa inyo mga pangga. Ito pahabol kay Ate Rhea, Mami Elisa Mami Elisa Oreste, Myra Uno, Mami Olet, Mami Carolina Cunanan sa Taguig, Mami Lucille Cross at Edna Tolentino. Hello po. Happy Thursday everybody. Kung saan man ang lakad nyo, mag-enjoy po kayo. Correct. Have a safe trip. Okay? Ate Basi Villaflor, maraming salamat sa pagtulong kay Ate Angelina Burgos. Ayan. At sa asawa daw ni Ate Cheryl Dionco, si Rico, Kuya Rico Dionco. At shout out kay Ate Ruby. Ayan. Hello po. Siya, maraming salamat, Tita Cora. Hello. Yes. Thank you. Thank you din. Susunod na po si Sheena at si Jimbo. Kaya naman, tumutok pa rin kayo sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabing radyo, sabihin mo. Energy! Ba't ako'y nagsalita?